Para magbago, kailangan natin ang isa't isa. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Nilikha tayo ng Diyos na kailangan natin ang accountability or yung pananagutan. Kailangan natin ang isa't isa para lumaya sa ating mga sakit o yung hurt, habits at hang-ups. Kaya kung seryoso ka sa paglaya mula sa tukso, kakailanganin mo ang suporta ng iba. Sa katunayan, kapag nauunawaan mo na hindi ka maaring magbago sa iyong sarili, malaya kang makita kung paano kumikilos na pala ang Diyos para baguhin ang iyong buhay. At makikita mo kung paano niya ginagamit ang ibang tao para tulungan kang magbago. Ang totoo, kailangan natin ang isa't isa para lumago. Minsan ang bagay na hindi mo gusto ay ang pinakakailangan mo. Kaya't kailangan mo ang kaibigan na susuri sa iyo at kailangan mo ng grupo na sumusuporta sa iyo. Ang sabi po sa Bible sa Ecclesiastes chapter 4 verses 9 and 10, "Two are better off than one, because together they can work more effectively. If one of them falls down, the other can help him up. But if someone is alone and falls into temptation, it's just too bad because there's no one to help him." Muli po yun sa Ecclesiastes chapter 4 verses 9 and 10 ng Good News Translation. Lahat tayo ay natutokso. Hindi ka darating sa punto ng iyong spiritual na buhay na hindi ka matutokso. Sa katunayan, habang nagiging mature ka, mas ilalagay ka ni Satanas sa kanyang listahan ng most wanted. Ngunit isaalang-alang ito. Kung palagi kang nagpapahayag ng iyong mga tukso sa iba, hindi mo na kailangan ipagtapat ang napakaraming kasalanan. Sa Bible, sinasabi po, "Brothers and sisters, if someone in your group does something wrong, you who are spiritual should go to that person and gently help make him right again. But be careful, because you might be tempted to sin too. By helping each other with your troubles, you truly obey the law of Christ." Ano ba ang law of Christ? Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yun ang law of Christ. Paano mo mamahalin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili? Sa pamamagitan ng pagtulong sa isa't isa pag dumadaan sa tukso. Sa pamamagitan ng pagtulong sa iba na maging tapat sa kanilang mga pangako at sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na alisin ang masamang gawi at simulan ang mabuting gawi. Yan ang pinakamagandang paraan para mahalin mo ang iyong kapwa at sundin ang utos ni Kristo. Think about this, my friend. How has confessing temptations to another Christian been helpful to you? Paano ba nakatulong sa iyo ang pagtatapat ng temptation o tukso sa ibang Kristiyano? Think about that. Pangalawa, what qualities do you look for in a fellow Christian that you might confess your temptations to? And how are you developing those qualities in your own life? Ano ba ang mga katangian na hinahanap mo sa isang kapwa Kristiyano na maari mong ipagtapat ang iyong mga tukso? Paano mo nade-develop ang mga katangian yon sa iyong sariling buhay? At ang pangatlo, think about this. What is one specific way
You can love your neighbor and obey the law of Christ today. Ano ang isang tiyak na paraan para mahalin mo ang iyong kapwa at masunod ang utos ni Kristo ngayon? This is Pastor Arnold Adriano at ang encouragement na ito ay provided ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend, at huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.